Bilang isang tagahanga ng mga kwentong nakakakilabot, hindi ko akalain na darating ang araw na ako mismo ang makakaranas ng isang hindi malilimutan at nakatatakot na pangyayari. Isang ordinaryong araw iyon sa bahay. Karaniwan lamang ang simoy ng hangin at ang mga huni ng ibon sa labas ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Subalit, sa gitna ng kapayapaan na iyon, may isang bagay na gumagambala sa akin. Nagsimula ito nang marinig ko ang isang mahina, ngunit malinaw na kaluskos mula sa lumang kwarto sa ikalawang palapag ng aming bahay. Matagal nang hindi ginagamit ang kwartong iyon mula nang lumipat ang aking mga magulang sa probinsya. Naiwan sa akin ang responsibilidad na alagaan ang bahay na ito. Sa simula, inisip kong baka daga lamang iyon o kaya'y alon ng hangin na pumapasok sa sirang bintana. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, hindi na mapanatag ang aking kalooban. Nagpasya akong puntahan ang kwarto. Dahan-dahan kong binaybay ang hagdanan at bawat hakbang ko'y tila nagiging mas mabigat. Tumigil ako sa tapat ng pintuan ng kwarto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ko ang isang maliit na butas sa pinto. Tila sadyang ginawa para masilip ang loob. Naakit akong sumilip at doon nagsimula ang aking bangungot. Isang mata ang nakatitig sa akin mula sa kabilang panig ng pinto. Hindi ito mata ng tao. May kakaibang liwanag at lalim ito na tila humihigop sa aking kaluluwa. Napatigil ako at hindi makagalaw. Ang malamig na pawis ay bumalot sa aking katawan at ang puso ko'y tila tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Pinilit kong magpatuloy sa paghinga habang iniisip kung paano ko haharapin ang nakikita ko. Sino o ano ang nasa likod ng pintuan? Wala akong nagawa kundi umatras ng dahan-dahan. Hindi inaalis ang tingin sa butas. Ngunit bago ko pa man lubos na maintindihan ang aking nakita, biglang bumukas ang pinto ng bahagya. Nagbigay daan sa malamig na ihip ng hangin na tila bumulong ng mga lihim na hindi ko maipaliwanag. Sa puntong iyon, ang takot ay ganap na humigop sa akin. Ang buo kong katawan ay nanginginig. Gusto kong tumakbo, ngunit may bahagi ng aking isip na nagsasabing, kailangan kong malaman kung ano ang nasa likod ng misteryong ito. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, isang malamig na boses ang narinig ko mula sa likod ng pinto. Tila tinatawag ang aking pangalan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako palayo, pababa ng hagdan, pabagsak na pumasok sa sala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagbabantay at nakikiusap na bumalik ako sa kwarto. Ngunit hindi ko na kayang bumalik. Huminto ako sa sala, hinahabol ang aking hininga at pilit na inaayos ang sarili. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan kong bumalik at alamin ang katotohanan. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko? Napahawak ako sa aking dibdib, pilit pinapakalma ang nagngangalit na damdamin. Alam kong hindi ito ang huli sa mga kakaibang pangyayari sa bahay na ito, at ang pag-alam sa mga kasagutan ay maaaring magdala ng mas matinding panganib. Kahit na ilang araw na ang lumipas mula nang makita ko ang nakakakilabot na mata sa likod ng pintuan, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang karanasan na iyon. Ang bawat tunog, bawat anino, ay tila nagdadala ng banta ng hindi nakikitang presensya. Sa kabila ng aking pag-aalala, isang bahagi ng akin ang nais bumalik sa kwartong iyon. Ang silipin muli ang butas sa pintuan at alamin kung ano talaga ang nakita ko. Nagdesisyon akong bumalik sa lumang bahay na iyon sa isang araw ng linggo, sa oras na alam kong tahimik at walang tao. Dala-dala ko ang isang maliit na flashlight at ilang gamit na akala ko ay makakatulong kung sakaling kailanganin ko ng proteksyon. Habang papalapit ako sa bahay, ramdam ko ang bigat ng hangin. Tila puno ito ng mga lihim at misteryo
na matagal nang nakabaon sa mga lumang dingding nito. Pagpasok ko sa bahay, bumungad sa akin ang malalalim na anino na tila gumagapang sa mga sulok ng silid. Ang mga sahig ay umuugong sa bawat hakbang ko at ang mga bintana ay naglalaman ng alikabok na tila hindi na nasilayan ng liwanag ng araw. Tumungo ako diretso sa kwarto kung saan ko unang nakita ang mata. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa pintuan. Marahan kong inilapit ang aking mata sa butas, umaasang sa pagkakataong ito ay makakakita ako ng paliwanag sa misteryo. Ngunit sa halip na mata, isang malalim na kadiliman ang bumungad sa akin. Ang pag-aakala kong wala na ang presensya ay bahagyang nagbigay sa akin ng ginhawa. Ngunit ang katahimikan ng silid ay tila nagbabadya ng panganib. Bigla kong narinig ang mahina at malamig na boses na tila nagmumula sa likuran ko. Bakit ka bumalik? Napakalamig ng boses na iyon. Para bang walang buhay. Lumingon ako ng dahan-dahan at nakita kong may anino sa sulok ng silid. Isang anino na hindi ko mawari kung tao o hindi. Ang aking mga binti ay tila napako sa sahig, habang ang anino ay unti-unting lumalapit sa akin. Nais kong tumakbo, ngunit ang aking katawan ay tila bingi sa utos ng aking isipan. Sa wakas, nang ang anino ay halos nasa harap ko na, napansin kong ito'y naglalaman ng mga mata na puno ng hinanakit at dalamhati. Sa gitna ng aking takot, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng pagkaawa para sa kung anuman ang nilalang na ito. Bakit ka nandito? Tanong ko, sa pag-asang makakuha ng kasagutan. Sumagot ito na puno ng kalungkutan. Naghahanap ako ng katarungan, ng kasagutan. Matagal na akong nakakulong dito at ikaw ang unang nakakita sa akin. Bigla kong naalala ang mga kwento tungkol sa bahay na ito, na dati itong pag-aari ng isang pamilyang nasawi sa hindi malamang dahilan. Ang mga kwento ng mga nawawalang tao at mga kakaibang pangyayari ay tila nagkaroon ng kahulugan sa mga oras na iyon. Ano ang kailangan mong malaman? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig pa rin sa takot. Bakit namin kinailangang mawala? Sagot ng anino. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa sakit. Ano ang nagawa namin para magdusa ng ganito? Hindi ko alam ang isasagot. Ngunit sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng responsibilidad ang pumuno sa akin. Kailangan kong maghanap ng kasagutan, hindi lamang para sa akin, kundi para sa nilalang na ito na tila nakakulong sa isang mundo ng pagdurusa. Habang iniisip ko kung ano ang susunod kong gagawin, biglang nagbago ang presensya sa silid. Ang malamig na hangin ay nag-init, at ang anino ay nagsimulang maglaho. Ngunit bago ito tuluyang mawala, isang bulong ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Babalik ako, at sana'y dala mo na ang sagot. Naiwang mag-isa sa silid, ang pakiramdam ng takot ay napalitan ng determinasyon. Kailangan kong malaman ang mga nangyari sa bahay na ito at sa pamilyang minsang nanirahan dito. Hindi ko alam kung saan magsisimula, ngunit alam kong hindi ko maiiwan na lamang ang mga tanong na ito na walang sagot. Sa aking pagtalikod palabas ng bahay, hindi ko napigilang isipin kung ano pa ang mga misteryong nagtatago sa likod ng mga dingding na ito. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay, handa ba akong malaman ang katotohanan, kahit ano paman ang kapalit? Hindi ko maalis sa isipan ang nakakatakot na imahe ng matang iyon, na nakasilip mula sa maliit na butas sa likod ng pinto. Parang sumusunod sa akin ang malamig nitong titig saan man ako magpunta. Gabi-gabi, sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang matingkad nitong anyo ang bumabalot sa aking isipan. Tila ba isang sumpang hindi kayang iwaksi ng kahit anong dasal. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na bumalik sa lumang bahay na iyon. Siguro'y dala ng walang kapantay na kuryosidad o baka'y isang hindi maipaliwanag na tawag
mula sa kabilang buhay. Kaya't isang gabi, nagpasya akong bumalik sa bahay na yon. Dala ang isang flashlight at isang lumang kamera na nahanap ko sa aking aparador. Kung sakaling may makita ulit ako, gusto kong makunan ito ng larawan. Isang patunay na hindi lang basta guni-guni ang lahat. Pagsapit ko sa harap ng bahay, ramdam ko ang bigat ng hanging tila nagbabanta. Lumang-luma na ang bahay, puno ng alikabok at mga agiw. Bawat hakbang ko'y nagdudulot ng mga tunog na parang ungol ng mga kaluluwang ligaw. Nang makarating ako sa pinto kung saan ko unang nakita ang mata, tumigil muna ako sandali. Huminga ng malalim at binuksan ito ng marahan. Sa loob ay walang kahit anong liwanag, kaya't agad kong sinindihan ang flashlight. Ang liwanag nito'y nagbigay hugis sa mga lumang kasangkapan at mga sirang dingding ng kwarto. Ngunit tila iba na ang pakiramdam ng silid na yon ngayon. Parang may presensyang nagmamasid. Hindi mula sa isang lugar, kundi mula sa mismong hangin na aming sinasaluhan. Lumapit ako sa pinto kung saan ko nakita ang mata. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha at sinilip muli ang butas. Wala akong nakita sa una, kadiliman lamang. Ngunit nang ibaling ko ang ilaw ng flashlight, isang anino ang gumalaw sa kabila. Agad akong umatras, napasinghap sa takot at gulat. Narinig ko ang isang mahinang halakhak mula sa likod ng pinto, isang halakhak na puno ng pang-aasar. Hindi ko maipaliwanag ang lamig na dumaloy sa aking katawan habang unti-unti kong nauunawaan na hindi ito basta multo lamang. Tila ba may ibang agenda ang presensya sa likod ng pintuan at ako ang target nito. Naalala ko ang kamera, kaya't dali-dali ko itong kinuha at itinutok sa butas. Pinindot ko ang shutter, umaasang makukunan ko ang anumang nasa likod nito. Sa kabila ng kaba, ginawa ko ito ng ilang beses bago ko pa simpleng sinilip ang mga larawan sa maliit na screen ng kamera. Ngunit laking gulat ko nang wala akong makitang anumang kakaiba sa mga larawan. Walang mata, walang anino, tanging kadiliman lamang. Bigla, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa aking likuran. Sa takot at kaba, mabilis akong lumingon at nakita kong nasa harap ko na ang isang figura, isang aninong hugis tao, ngunit walang malinaw na mukha. Ang tanging nakikita ko ay ang mga mata nito, ang parehong matang nakita ko mula sa butas ng pinto. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, ngunit bago ko pa namalayan, tumatakbo na ako palabas ng bahay. Ang aking puso'y kumakaripas sa kaba habang ang malamig na hangin ay humahampas sa aking muka. Hindi ko na inisip kung ano ang maaring makita ko sa aking likuran. Ang tanging mahalaga ay makalayo mula sa lugar na iyon. Nang marating ko ang kalsada, saka ko lang napagtanto na ang kameray nasa aking kamay pa rin. Sa takot na muling makita ang mga matang iyon, hindi ko na muling sinilip ang mga larawan. Ngunit may kung anong bumubulong sa aking isipan, isang mahiwagang tinig na nagtutulak sa akin na balikan ang mga larawan kapag ako'y ligtas na. Pagdating sa bahay, isinara ko ang lahat ng pinto at bintana. Ngunit kahit anong gawin kong pag-iwas, hindi ko maalis sa isipan ang imaheng iyon. Hindi ako makatulog, kaya't napagpasyahan kong muling tingnan ang mga larawan sa kamera. Ngunit sa pagbukas ko ng kamera, laking gulat ko nang makita ko ang huling larawan na hindi ko maalalang kinunan. Isang muka, hindi ko maipaliwanag kung kanino, ngunit pamilyar. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila ba nakita ko na ito noon pa. Ang mga matang iyon, puno ng pighati at galit, ay tila ba humihingi ng tulong o hustisya. At bago ko pa man maproseso ang lahat, napansin kong may bahid ng luha sa aking pisngi. At sa isang iglap, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa aking silid. Kasabay nito ay ang pag-ihip ng malamig na hangin.
At muli kong narinig ang halakhak na iyon. Isang halakhak na ngayon ay mas malapit, mas nakakatakot. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ngunit isa lang ang malinaw ngayon. Hindi ko na maiiwasan ang presensyang ito. Nandito na ito sa aking mundo at tila ba may mensaheng kailangan kong tuklasin. Ngunit paano? Kailan? At bakit ako? Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na bumalik sa lumang bahay na yon. Ang dilim ng gabi ay tila naging mas makapal. Ang buwan ay nagkukubli sa likod ng mabibigat na ulap. Ngunit ang hatak ng misteryo, ang kuryosidad na kumakain sa aking isipan, ay mas malakas kaysa sa takot na bumabalot sa aking dibdib. Pagdating ko sa harap ng pintuan, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumisipol sa mga siwang. Ang mga kahoy na sahig ay umuungol sa bawat hakbang ko, parang mga kaluluwang nagbabanta sa bawat yapak. Tumitig ako sa pamilyar na pintuan sa dulo ng pasilyo. Sa likod nito, alam kong naroon ang butas, kung saan ko unang nakita ang nakakatakot na mata. Hindi ko maiwasang maalala ang unang pagkakataon na sinilip ko iyon. Ang dilim sa kabila ng butas ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi dapat mabatid ng sino man. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala ng aking utak, ang mga mata ko ay hindi maiwasang bumalik sa butas na iyon. Alam kong mali ito, ngunit naroon ang hindi maipaliwanag na tawag. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking mga daliri ay marahang hinaplos ang lumang pinto. Ang malamig na kahoy ay tila humihinga, umaalinsunod sa bawat pintig ng aking puso. Walang tunog kundi ang pag-ungol ng bahay at ang mabigat kong paghinga. Sa isang iglap, sinilip ko muli ang butas. Ang unang bumungad sa akin ay ang dilim. Ngunit habang ang mga mata ko'y unti-unting nasanay, nakita kong muli ang mata. Nakatingin ito diretso sa akin, puno ng isang damdaming hindi ko mawari. Galit ba iyon o lungkot? Ang aking puso ay kumaripas sa kaba, ngunit hindi ko maialis ang aking tingin. Parang may magneto na humihila sa akin patungo sa diwa ng nilalang na iyon sa kabila ng pintuan. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang tanong ko, kahit na alam kong hindi ito makakasagot. Ngunit sa pagkabigla ko, isang malamig na boses ang umaling-awngaw sa aking isipan. Isang bulong na tila nagmumula sa pinakalalim ng aking diwa. Hindi ikaw ang dapat magtanong, ang sabi ng tinig, malalim at puno ng puot. Hindi mo naiintindihan ang iyong nakikita. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Parang may bumigat sa aking dibdib, isang pangunawa na hindi ko pa lubos na maabot. Ngunit bago pa ako makapagtanong muli, naramdaman ko ang paggalaw sa loob ng kwarto. Ang mata ay nawala, at ang anino ay tila sumanib sa dingding. Wala na ang kanyang presensya. Bumalik ako sa aking sarili. Ang puso ko'y bumabalik sa normal na tibok. Ngunit bago ko pa man maisipang umalis, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakasiksik sa ilalim ng pintuan. Nginig ang mga kamay kong dinampot ito at binasa ang mga nakasulat. Tulungan mo siyang makalaya, ang nakasulat. Ang tinta ay tila sariwa pa, na para bang isinulat lamang ito sa sandaling iyon. Ang aking isipan ay puno ng katanungan. Sino ang kailangan kong tulungan? At paano ko siya makakalaya? Habang iniisip ko ito, narinig ko ang isang kaluskos sa likod ko. Agad akong bumaling, at sa hindi kalayuan ay nakita ko ang isang figurang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Isang babae, nakasuot ng puting damit, na tila naglalaman ng mga bakas ng panahon. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mahabang buhok. Siya ang kailangan mong tulungan. Ang boses ay bumalik, mas malinaw, mas malapit. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling, ngunit tila ito'y nagmumula sa lahat ng direksyon. Bago ko pa man maproseso ang lahat, ang figura ng babae ay unti-unting naglaho, para bang natutunaw sa hangin. Ako'y naiwan sa kadiliman.
nag-iisa. Ngunit ang mga salita sa papel ay tila nagbabaga sa aking kamay. Isang paalala ng bagong hamon na hinaharap ko. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumagsak sa akin, ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na gustong malaman ang katotohanan. Sino ang babae sa pasilyo? At paano ko siya matutulungan? Habang ako'y nagmamasid sa paligid, napagtanto ko na ang bahay na ito ay nagtatago ng maraming lihim. At ang bawat pinto, bawat anino, ay maaaring magdala sa akin ng mas malalim sa kadiliman. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong malaman ang buong kwento. Hindi na ito tungkol sa akin, kundi sa isang mas malawak na kwento na naghihintay na mabunyag. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang bagay ang bumagsak mula sa itaas, at sa aking paglingon, nakita ko ang isang hagdanang tila, humihimok sa akin na umakyat. Ang pintuan sa itaas ay bahagyang nakabukas, at mula rito ay may liwanag na kumakaway sa akin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Sa bawat hakbang paakyat, ang kaba ay bumabalot sa akin. Ano ang naghihintay sa akin sa kabila ng pintuan? At anong mga lihim ang aking mabubunyag? Ang aking puso ay puno ng kaba. Ngunit sa kabila nito, ang kuryosidad at determinasyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagsilip sa likod ng bawat pinto, sa paghahanap ng mga kasagutan. Ngunit sa bawat hakbang na aking ginagawa, ang pakiramdam na may ibang presensya na nagmamasid sa akin ay hindi nawawala. At alam kong ang kwento ko ay malayo pa sa katapusan. Hindi ko na matandaan ang eksaktong oras, ngunit alam kong malapit nang magtakip silim nang muling bumalik ang kakaibang lamig sa paligid. Isang iglap pa lamang mula nang umalis ako sa kwarto, ngunit tila ako'y muling hinihila pabalik ng hindi maipaliwanag na puwersa. Sa bawat hakbang ko pabalik sa silid, tila may bumubulong sa akin, mga tinig na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Pagdating ko sa pinto, naramdaman ko ang bigat ng aking dibdib. Ang mga mata ko'y tila ayaw bumitaw sa kahoy na harang na iyon. Ang pinto ay parang isang higanting mata na nakatitig pabalik sa akin, puno ng lihim at misteryo. Naalala ko ang mga mata sa likod ng butas, ang mga matang tila'y puno ng galit at hinanakit. Ngunit sa kabila nito'y may kakaibang pakiusap, isang panawagan na hindi ko maintindihan. Sa kabila ng lahat ng takot, muli kong piniling sumilip. Sa pagdampi ng aking mata sa butas, bumungad sa akin ang isang malaulap na anyo. Parang usok ito na unti-unting nabubuo at nagkakaroon ng anyo. Ang malamig na hangin ay tila bumalot sa akin at ang paligid ay unti-unting naglaho sa dilim. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maramdaman ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa nilalang na ito. Nagkaroon ako ng isang kakaibang pakiramdam na ang multo na ito ay hindi lamang basta-basta multo. Para bang may mas malalim na koneksyon ito sa akin, sa aking nakaraan na hindi ko pa natutuklasan. Nagsimula akong magtanong sa sarili kung ano nga ba ang tunay na layunin ng nilalang na ito. Ano ang nais nitong iparating sa akin? Habang patuloy akong nakasilip, parang may naaninag akong mga alaala na hindi ko maalala na akin. Mga larawan ng isang bahay sa isang liblib na lugar, isang malaking puno sa gitna ng bakuran, at mga batang naglalaro sa ilalim nito. Ngunit sa kalagitnaan ng mga alaala, may isang eksena na tumatak sa akin, isang batang lalaki na umiiyak habang nakatayo sa harap ng isang lumang pinto, katulad ng pintong nakaharap sa akin ngayon. Ikaw, wika ng tinig na nagmumula sa ulap. Ikaw ang susi. Nagulat ako sa mga salitang iyon. Ako'y napaatras, ang puso ko'y bumilis ng tibok.
Anong ibig sabihin ng mga ito? Paano ako magiging susi? Sa anong bagay? Bago ko pa man naproseso ang mga bagay na iyon, biglang nagbago ang tanawin sa loob ng silid. Ang ulap ay unti-unting humupa at sa gitna nito'y lumitaw ang isang imahe ng isang pamilyar na muka, ang muka ko. Ngunit hindi ito posible. Ang anyo sa loob ng kwarto ay ako, ngunit mas bata, mas inosente. Nakatingin ito sa akin, puno ng pagkalito at takot. Hindi ko alam kung paano o bakit. Ngunit tila nagkaroon ako ng kakayahang marinig ang iniisip ng batang bersyon ko. Tulong, bulong nito. Tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang lahat ng ito'y tila isang bangungot na hindi ko matakasan. Kung ito nga'y totoo, paano ko ililigtas ang sarili ko mula sa nakaraan? At bakit ako kailangan ng tulong? Sa gitna ng pag-iisip kong iyon, biglang bumukas ang pinto sa loob ng silid. Ang multo, ang aking mas batang bersyon, at ang lahat ng iba pang elemento sa loob ay parang hinigop ng itim na anino sa likod ng pinto. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na tila bumalot sa aking katawan at ang pahiwatig na may mas malalim pang lihim na kailangan kong tuklasin. Muli kong isinara ang aking mga mata. Nang magmulat ako, ako'y nasa loob ng aking silid, ngunit ito'y tila ibang-iba na. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan, mga larawan ng aking pamilya, ngunit may mga larawan din ng mga taong hindi ko kilala. Mga taong tila nagmamasid sa akin mula sa ibang dimensyon. Nang ako'y lumabas sa silid, nagulat ako nang makitang nagbago rin ang buong bahay. Ang mga dati pamilyar na sulok ay tila naging ibang mundo. Isang mundo na puno ng mga tanong at lihim na kailangan kong tuklasin. At doon ko napagtanto, ang kwento ko'y hindi pa tapos. Ang aking paglalakbay sa mga mata sa likod ng pinto ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-unawa sa aking sarili at sa mga lihim ng aking nakaraan. At sa kabila ng lahat ng takot, alam kong hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. May mga mata pa ring nagmamasid sa akin, mga matang maaaring maging gabay o panganib. Ngunit sa ngayon, ang tanging sigurado ako ay kailangan kong bumalik sa simula. Kailangan kong alamin kung sino ang mga mata sa likod ng pinto at kung paano sila konektado sa akin. Dahil sa huli, ang mga lihim ng nakaraan ay tila hindi matatahimik hanggat hindi ko ito nahaharap ng buong tapang. Matapos ang mga kaganapan sa nakaraang gabi, pakiramdam ko'y unti-unting bumabalik ang aking katinuan. Subalit, hindi ko maalis sa isipan ang malamig na titig ng matang iyon na nakasilip mula sa butas sa likod ng pintuan. Parang may kung anong humahatak sa akin pabalik sa kwartong iyon, isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Nagpasya akong bumalik sa lumang bahay na iyon ngayong gabi, sa kabila ng kaba at takot na bumabalot sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang nagmamay-ari ng matang iyon. Sa aking paglalakad papunta sa bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang dilim ng gabihi, tila sumasang-ayon sa aking nadarama. At ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Pagdating ko sa harap ng bahay, agad kong napansin ang pagbabago sa paligid. Ang mga halaman na dati buhay at maayos, ngayoy tila nalanta at nagtutulak sa akin palayo. Ngunit hindi ako natinag. Pumasok ako sa loob ng bahay at agad kong naramdaman ang nakabibinging katahimikan. Tila ba ang buong kalikasan ay nagdesisyong huminto at makinig sa anuman ang mangyayari. Nang sandali kong masulyapan ang pintuan, muli akong kinilabutan sa isiping may nakasilip mula sa butas. Ngunit sa aking paglapit, napansin kong tila may kakaiba. Walang anumang bakas ng presensya maliban sa malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng kwarto.
Sa kabila ng dilim, nakita ko ang isang kahon sa gitna ng silid. Para bang ito ang inaantay kong buksan mula pa noong una. Lumapit ako rito at sa pag-aalinlangan, marahan kong binuksan ang kahon. Sa loob, nakita ko ang mga lumang litrato at sulat. Ang mga imahe malabo na, ngunit sapat na upang makilala ko ang mga ito. Isa sa mga litrato ay isang batang babae, nakangiti at masaya. Sa likod nito ay may nakasulat. Sa aking pinakamamahal na anak, sana'y matagpuan mo ang kapayapaan. Ang mga salitang ito'y nagdulot ng kakaibang kirot sa aking dibdib. Habang nanginginig kong binubuklat ang mga sulat, napansin kong ang kwento ng buhay ng batang ito ay puno ng kalungkutan at pagdurusa. Parang nararamdaman ko ang kanyang mga hinanakit at mga pangarap na hindi natupad. Sa kanyang mga liham, sinasabi niya kung paano siya nagkulong sa kwartong ito, naghahanap ng kasagutan at katarungan. Sa gitna ng aking pagbabasa, bigla akong nakarinig ng mahihinang yabag mula sa likod ng pinto. Agad akong napatayo at ang puso ko'y tila sasabog sa kaba. Walang ano-ano'y bumukas ang pinto at isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa aking tabi. Napatingin ako sa salamin sa sulok ng kwarto at doon ko siya nakita. Ang batang babae mula sa litrato, nakatayo sa likod ko, nakatingin sa akin ng may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, ngunit parang may mensahe siyang nais iparating. Sa aking pagtalikod upang harapin siya, bigla siyang naglaho, ngunit ang kanyang presensya'y naramdaman ko pa rin. Napagtanto kong hindi siya isang multo na naglalayong manakit. Isa siyang kaluluwang ligaw, naghahanap ng katarungan o siguro'y isang taong makakaintindi sa kanyang pinagdaanan. Ngunit bakit ako? Bakit ako ang nakakita sa kanya? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may naramdaman akong malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Napalingon ako at nakita kong muli ang batang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, siya'y may ngiti sa kanyang mga labi, tila nagpapasalamat. Bago pa man ako makapagsalita, unti-unti siyang naglaho at ang lahat ay bumalik sa dati. Ang pagod at takot na naramdaman ko ay napalitan ng kakaibang kapayapaan. Sa paglabas ko ng bahay, alam kong may natuklasan akong mahalaga. Isang kwento ng nakaraan na sa wakas ay nailahad. Subalit, sa aking pag-uwi, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Sa bulsa ng aking jacket, may natagpuan akong maliit na papel na hindi ko maalala kung paano napunta roon. Binuksan ko ito at ang nakasulat ay, ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng matinding pag-aalala sa akin. Ano pa kaya ang hinihintay na mangyari? Sa kabila ng lahat ng aking natuklasan, tila ba may mas malalim pang misteryong nakatago sa likod ng mga matang iyon. Matapos ang mga kaganapan noong nakaraang gabi, hindi ako mapakali. Ang bahay na dati tila kanlungan, ngayoy tila isang bitag na naghihintay na ako'y mahulog. Ang mga mata mula sa likod ng pintuan ay hindi na maalis sa aking isipan. Gustuhin ko mang kalimutan ang lahat. Tila ba may anino ng pag-aalinlangan na nakatanim sa aking kalooban, na palaging nag-uudyok sa akin na bumalik at harapin ang dilim. Nasa kusina ako ng umagang iyon, pilit na inaalis sa isipan ang mga alaala ng nagdaang gabi. Habang iniinom ko ang aking kape, napansin kong tila ba may malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Paglingon ko, naroon ang pintuan ng lumang silid na iyon. Nakasarado, ngunit parang inaanyayahan akong muli sa isang laro ng katatakutan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin, pero nagdesisyon akong bumalik doon. May bahagi sa akin na nagsasabing kailangan kong tapusin ang nagsimula. Isang bahagi na nagsasabing may kailangan akong matuklasan. Pagbukas ko ng pintuan, bumungad muli sa akin ang kalumaan ng silid.
Ang amoy ng alikabok at kahoy ay pumuno sa aking ilong. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan na tila ba umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Isang katahimikan na puno ng mga lihim. Lumapit ako sa pader kung saan ko unang nakita ang mata. Sa pagkakataong ito, mas naging maingat ako. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mata sa butas at sa kabila ng aking kaba, sumilip ako. Sa unay wala akong nakita kundi kadiliman. Pero habang mas pinipilit kong makakita, unti-unti kong naramdaman ang presensya ng isang bagay, isang malamig na simoy na tila binabalot ang aking buong katawan. Biglang may lumitaw na liwanag mula sa kabilang panig ng pader. Isang liwanag na hindi ko maipaliwanag, hindi mula sa araw, lampara o apoy. Sa gitna ng liwanag na iyon, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang muka, ang muka ng multo. Nakaramdam ako ng kilabot nang makita kong nakangiti ito, isang ngiting puno ng lihim at pag-anyaya. Para bang sinasabi nitong, may alam ito na hindi ko pa nalalaman. Nang bigla itong naglaho, nagpasya akong alamin kung ano ang nasa likod ng pader. Sa kabila ng takot, sinundan ko ang pader hanggang sa makarating ako sa isang maliit na pinto na tila nakatago sa dulo ng silid. Hindi ko alam kung paano ko ito hindi napansin dati. Tumutok ako at napansin kong may kakaibang simbolo na nakaukit dito. Hindi ko maintindihan, ngunit parang hinahatak ako nito palapit. Habang pinipihit ko ang seradura, narinig ko ang isang boses mula sa likuran. Isang bulong na nagmumula sa kung saan. "Huwag mong gawin," sabi nito. Ngunit sa halip na makinig, mas lalo akong naudyok na buksan ang pinto. Nang bumukas ito, bumungad sa akin ang isang masikip at madilim na pasilyo na tila ba walang katapusan. Bawat hakbang ko'y palakas ng palakas ang tibok ng aking puso. Ang dingding ng pasilyo ay puno ng mga nakaukit na simbolo, katulad ng nasa pinto. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko'y may nagmamasid sa akin habang naglalakad ako. Habang patuloy akong naglalakad, naramdaman ko ang mas malamig na simoy ng hangin. At bago ko pa man maisip kung saan ito nanggagaling, nakita ko ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Muli, may simbolo na naman ito, ngunit mas komplikado at mas nakakakilabot. Parang isang babala na hindi ko dapat ipagwalang bahala. Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Para bang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa akin. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang silid na puno ng mga lumang kagamitan. At sa gitna nito'y may isang malaking salamin. Lumapit ako sa salamin at sa aking paglapit ay nagulat ako sa aking nakita. Hindi ko sariling refleksyon ang nandoon, kundi ang mukha ng multo. Nakatingin sa akin ng diretsyo, ang mga mata nito'y puno ng misteryo at banta. Bago pa man ako makaalis, biglang nagbago ang paligid. Ang dating silid na puno ng lumang kagamitan ay naging isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang lugar na puno ng mga anino at mga matang nagmamasid sa bawat kilos ko. At sa wakas, narinig ko ang boses ng multo. "Maligayang pagdating," sabi nito, habang ang ngiti nito'y lumalawak. "Sa tunay mong tahanan." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto kong wala na akong ligtas na daan palabas. Ako'y nasa isang laro ng katatakutan na hindi ko alam kung paano tatapusin. At bago pa man ako makaisip ng paraan upang makatakas, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumaklot sa aking balikat. Yumuko ako sa takot, ngunit sa halip na isang multo, nakita ko ang aking sarili, nakangiti ng maladyaablong ngiti, na para bang nagsasabi na ang lahat ng ito'y hindi patapos. Hindi ko na matandaan kung ilang araw na akong hindi nakakakain ng maayos. Ang bawat kagat ng pagkain ay tila walang lasa
at ang bawat tunog ng kutsarang bumabangga sa plato ay parang hampas ng martilyo sa aking utak. Sa bawat paggalaw ko, pakiramdam ko ay may matang nakatitig sa akin mula sa likod ng pintuan. Ang mata ng multo. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na nagawang buksan pa ang pintuang iyon. Parang may hindi nakikitang puwersang humihila pabalik sa akin sa tuwing sinusubukan kong abutin ang doorknob. Sa halip, pinipilit kong balewalain ang presensya nito. Ngunit ang malamig na hangin at ang kakaibang kabang bumabalot sa akin ay hindi ko maalis-alis. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala at nagbabasa ng aklat, naramdaman ko ang bigat ng pagod mula sa mga mata ko. Pilit kong itinutuon ang aking atensyon sa mga pahina ng libro, ngunit sa bawat pagkurap ko, bumabalik sa isip ko ang paglingon ko sa pintuan at ang nakakatakot na matang iyon. Hanggang sa tuluyan na akong nadala ng antok. Nagising ako sa isang malakas na tunog. Tila isang bagay ang nahulog sa loob ng kwarto sa likod ng pintuan. Agad akong tumayo at pinilit na kalmahin ang sarili. Walang tao doon, bulong ko sa sarili ko. Ngunit ang puso ko'y kumakabog na parang may paparating na panganib. Nang makalapit ako sa pintuan, napansin kong bahagyang nakabukas ito. Ang dating nakalak na pinto ay parang nanunukso sa akin para buksan ito ng tuluyan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ko, ngunit inabot ko ang doorknob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob ng kwarto, ang liwanag ng buwan ay pumapasok mula sa bintana, nagbibigay ng kakaibang anino sa paligid. Walang laman ang kwarto, kundi isang lumang upuan sa gitna. Lumapit ako at napansin na may isang papel na nakapatong sa upuan. Kinuha ko ito at binasa ang nakasulat. Huwag kang lalapit. Hindi mo naiintindihan ang kanyang galit. Naramdaman ko ang pagdapo ng malamig na hangin sa aking batok. Agad akong lumingon at nakita ko ang isang anino na mabilis na dumaan sa harapan ko. Ang puso ko'y tila tumigil sa pagtibok. Ang anino'y parang lumulutang. Walang ingay ang mga hakbang. Ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya nito. Nagsimula itong lumapit sa akin at sa gitna ng kalituhan at takot, napaatras ako hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa likod ko. Hindi ko maialis ang titig ko sa anino at nang ito'y lumapit, unti-unting lumilinaw ang itsura nito. Isa itong lalaki. May mga matang puno ng puot at kalungkutan. Anong kailangan mo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Ngunit sa halip na sumagot, ay tinuro nito ang pintuan. Napatingin ako sa direksyon na tinuturo niya at doon ko nakita ang isang maliit na butas sa dingding. Sa kabila ng takot, lumapit ako at sinilip ito. Ang nakita ko'y ikinagulat ko. Sa kabila ng butas, may isa pang kwarto. Isa itong lumang silid na tila matagal nang hindi nagagamit. Sa gitna nito'y may isang lamesa at sa ibabaw ng lamesa'y may mga litrato. Mga litrato ng pamilyar na mga mukha. Ang mga larawang iyon ay mga alaala ng nakaraan ko. Mga taong matagal ko nang hindi nakikita. Bakit narito ang mga litratong ito? At sino ang nagtago ng mga ito sa kabila ng dingding? Napaatras ako mula sa butas at humarap sa anino ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang itsura ng kanyang mga mata. Hindi na ito puno ng galit, kundi ng pakiusap, ng pag-unawa. Para bang sinasabi nito na kailangan kong malaman ang katotohanan. At doon ko napagtanto na ang multo'y hindi basta multo lang. Siya'y isang bahagi ng nakaraan ko, isang alaala na matagal ko nang tinakasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako makakatakas pa. Kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit o katakot-takot. Ngunit bago ko pa man masimulan ang pag-unawa sa lahat, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at isang malamig na hangin ang pumasok.
Sa likod ng pintuan, may isa pang anino na sumilip at sa mga mata nito'y nakita ko ang kasagutan sa lahat ng katanungan ko. At doon natapos ang gabi, sa gitna ng mga multo ng nakaraan at ang mga lihim na hindi ko inaasahang matutuklasan. Ang wakas ng isang kabanata, ngunit simula ng isang mas malalim na kwento. Nang gabing iyon, ang hangin ay tila may ibinubulong na lihim. Ang mga anino sa paligid ng bahay ay tila sumasayaw, humahampas sa mga dingding habang ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. Nakatayo ako sa harap ng pintuan kung saan ko unang nakita ang mata na iyon. Isang mata na tila nagmamasid, hindi lamang sa akin kundi sa mismong kaluluwa ko. Sa tuwing naiisip ko ang mata na iyon, may kung anong kuryosong takot ang bumabalot sa akin. Parang isang malamig na kamay na humahawak sa aking batok. Pero ngayong gabi, may kakaibang lakas na nagtutulak sa akin upang bumalik sa lugar na iyon. Marahil upang tapusin na ang lahat ng pag-aalinlangan at takot na bumabagabag sa akin. Habang papalapit ako sa pintuan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang sahig ay tila umuungol sa ilalim ng aking mga paa, na para bang ayaw akong papasukin ng mismong bahay. Pero hindi ako papatinag. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng misteryosong mata. Sa aking pagdating sa pintuan, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni isang tunog na maririnig mula sa labas. Parang ang buong mundo ay huminto at naghintay sa mga susunod kong gagawin. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay at hinawakan ang seradura. Ang lamig nito ay tila bagahe na nagpapabigat sa akin, pero hindi ko ito pinansin. Pinihit ko ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Ang kwarto ay nakalubog sa dilim, ngunit ang liwanag ng buwan na ngayoy sumilip mula sa ulap ay sapat upang makita ko ang loob. Nandiyan pa rin ang luma at maalikabok na kasangkapan, ang mga kurtinang kupas na tila nagkukubli ng mga lihim ng nakaraan, at ang sahig na puno ng mga bakas ng panahon. At doon, sa likod ng pintuan, muli kong nasilayan ang mata. Nakapako ito sa akin, puno ng mga damdaming hindi ko maipaliwanag. Galit, hinanakit, at parang may halong awa. Isang iglap lang iyon, ngunit sapat na upang maramdaman kong may koneksyon ako rito. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko, kahit batid kong maaaring wala akong makuhang sagot. Ngunit sa halip na katahimikan, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin at tila may boses na bumulong sa aking isip. Hindi ito tungkol sa akin. Sabi ng boses na tila nagmumula sa lahat ng sulok ng kwarto. Ito'y tungkol sa iyo. Nanginig ako sa takot, ngunit may bahagi sa akin na naguudyok na magtanong pa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mata ay hindi lamang nakatingin, patuloy ng boses. Ito ay nagpapakita. Ang nakikita mo ay hindi ako, kundi ang mga bahagi ng iyong sarili na pilit mong ikinukuble. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ano ang ibig nitong ipahiwatig? Ngunit bago pa ako makapagtanong muli, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga anino sa kwarto ay nagsimulang kumilos, tila may sariling buhay. At sa gitna ng mga aninong iyon, unti-unting lumitaw ang isang anyo, isang pamilyar na silueta na tila kaboses ko. Ako iyon. Isang bersyon ko na hindi ko mawari kung mula sa aling bahagi ng aking nakaraan o isipan. Ang anyo ay nakatingin sa akin, puno ng kaparehong pag-aalinlangan at takot na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Ano ang iyong kinatatakutan? Tanong nito sa akin, gamit ang aking sariling boses. Hindi ba't ikaw ang lumilikha ng iyong sariling mga multo? Hindi ko alam ang isasagot. Ang mga salita nito ay tila kutsilyong tumatarak sa aking kalooban. Marahil nga ay totoo ang sinasabi nito, na ang multo sa likod ng pintuan ay hindi ibang nilalang, kundi bahagi ng aking sarili
na pilit kong tinatakasan. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng tugon, isang malakas na kalabog ang pumunit sa katahimikan. Ang pintuan ay biglang sumara at ako'y natagpuan na lamang na nakatayo sa labas, hingal na hingal. Sa mga sandaling iyon, ang kwarto ay tila naging isang bahagi ng ibang dimensyon, isang lugar na hindi ko na muling mapapasok. At sa likod ng pintuan, narinig ko ang isang huling bulong. Ang kwento mo ay hindi pa tapos. Magbabalik ka at sa muling pagkakataon, baka sakali masagot mo na ang mga tanong na iniwan mo. Napaatras ako at habang unti-unting lumalayo, ang mga anino sa paligid ay tila patuloy na nagmamasid. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang mata sa likod ng pintuan ay patuloy na nagbabantay. Isang bahagi ng aking isipan na naghihintay ng muling pagbabalik. Hindi ko pa rin matanggal sa isipan ko ang nakita ko. Ang imahe ng matang iyon na nakasilip mula sa butas sa likod ng pintuan ay nag-iwan ng hindi maalis-alis na bakas sa aking kamalayan. Sa bawat pagsara ko ng aking mga mata, tila ba ito'y naroon, nakamasid, nag-aabang ng pagkakataon na muli kong silipin. Ngunit kahit ano pa man ang gawin ko, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ilang araw na ang nakalipas mula nang makita ko ang mata ng multo sa likod ng pintuan. Sa tuwing papasok ako sa aking kwarto, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila ba may ibang presensya sa loob. Ang mga tunog ng sahig na naglalangit-ngit at ang mga anino na tila ba gumagalaw kahit walang hangin ay hindi nawala. Sa kabila ng aking takot, may bahagi sa akin na nag-uudyok na tumuklas pa ng higit. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at pilit na pinapakalma ang aking sarili, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na pagkaluskos mula sa likod ng pintuan, para bang may dahan-dahang kumakaskas sa kahoy. Pumintig ang aking puso sa kaba habang dahan-dahan akong bumangon. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Pero sa halip na umiwas, lumapit ako sa pintuan. Nang makarating ako doon, huminga ako ng malalim. Alam kong kailangan kong silipin muli ang butas. Alam kong may parte sa akin na gustong malaman ang kasagutan sa misteryong ito. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mata sa maliit na butas at muli kong nakita ang matang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba akong naramdaman. Para bang may koneksyon sa pagitan namin. Ang matang iyon, bagaman walang buhay, ay tila ba nagbibigay ng mensahe. Isang pahiwatig na hindi ko mawari. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng kalungkutan at pangungulila. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero para bang may bahagi ng aking kalooban na nagising sa presensya ng matang iyon. Habang nakatitig ako, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa likod ng aking batok. Napakislot ako at agad na umatras mula sa pintuan. Paglingon ko sa paligid, wala namang kahit anong kakaiba. Ngunit nang bumalik ang aking paningin sa pintuan, napansin ko na ang mata ay naglaho na. Walang anumang bakas ng presensya nito. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa bahay na ito. Kinausap ko ang ilang kapitbahay at napag-alaman kong matagal na pala itong nakatayo at may kasaysayan ng mga kababalaghan. May mga kwento tungkol sa isang pamilyang nanirahan dito na bigla na lamang naglaho. Isa sa kanila ay isang batang lalaki na sinasabing may kakaibang kapangyarihan, nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Habang lumalalim ang investigasyon ko, napagtanto kong ang mata na aking nakita ay maaaring mata ng batang iyon. Ngunit isang tanong ang pumipigil sa akin. Bakit ko ito nakikita? Ano ang nais nitong iparating sa akin? Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga lumang dokumento,
Nakaramdam ako ng biglaang pagod. Unti-unting pumikit ang aking mga mata at nagising na lamang ako sa isang kakaibang lugar. Isang madilim na silid na tila ba puno ng mga anino. At naroon siyang muli, ang batang may mata sa likod ng pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatago. Nakita ko ang kanyang buong anyo, isang batang lalaki na may maputlang balat at malungkot na mga mata. Ngunit ang kanyang anyo ay tila ba lumulutang at sa likod niya ay isang pinto na puno ng mga sugat at uka. Nilapitan niya ako at sa kanyang boses, narinig ko ang isang pakiusap. Tulungan mo ako. Napabalikwas ako at biglang nagising mula sa aking panaginip. Basang-basa ng pawis ang aking katawan at humihingal ako na parang tumakbo ng napakalayo. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nawala sa aking isipan. Matapos ang karanasang iyon, alam kong hindi ko na kayang talikuran ang misteryo. Kinailangan kong malaman kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. At sa aking pag-iisip, naalala ko ang isang detalye na aking nalimutan. Ang pintuan sa aking kwarto ay may mga ukang katulad ng nakita ko sa aking panaginip. Agad akong bumangon at tinungo ang pintuan. Sa paghipok ko sa mga uka, may nadama akong kakaibang enerhiya. Para bang may sigaw na nagmumula rito, sigaw ng mga kaluluwang naglalakbay na hindi matahimik. Habang nakatayo ako doon, naramdaman ko ang bigat ng mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. At sa likod ng lahat ng ito, ang isang tanong ay nanatili. Ano ang tunay na lihim na nakatago sa likod ng pintuan? Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ako basta manunood. Kailangan kong tumuklas at harapin ang anuman o sino man ang nasa likod nito. Sa kabila ng pagod na nararamdaman ko, hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata. Ang malamig na hangin mula sa lumang bintana ay tila nagdadala ng mga bulong na nagmumula sa kabilang mundo. Ang mga bulong na iyon ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naramdaman ang katahimikan sa aking isipan. Nagsimula ito nang makita ko ang mata sa likod ng pintuan. Isang matang puno ng hinanakit, galit at pagmamakaawa. Sa bawat pagsilip ko, tila mas lumalapit ito. Ang mga oras ay nagiging araw at ang mga araw ay nagiging linggo. At sa bawat pagdaan ng sandali, ang presensya nito ay lalong lumalakas. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. May kakaibang kilabot na dulot ng katahimikan sa paligid. Parang may nagbabantay, nagmamasid. Ang mga anino sa sulok ng kwarto ay tila gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Pilit kong binabalewala ito, ngunit ang lamig sa aking batok ay nagpapaalala sa akin ng kanilang presensya. Naramdaman ko ang pangangailangang bumalik sa pintuan upang muling silipin ang mata. Para bang may humihila sa akin patungo doon, isang hindi nakikitang puwersa na patuloy na bumubulong sa aking isipan. Mahirap ipaliwanag, ngunit sa kabila ng takot, may parte sa akin na gustong malaman ang katotohanan sa likod ng matang iyon. Sino siya? Ano ang gusto niya sa akin? Bakit hindi niya ako tinatantanan? Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking kama. Ang mga yapak ko sa sahig ay bumabasag sa katahimikan ng gabi. Huminto ako sa tapat ng pintuan at muli kong naramdaman ang malamig na hangin na umihip mula sa ilalim nito. Ang pintuan ay tila nag-aanyaya, ngunit kasabay nito ay parang nagbabanta. Unti-unti kong inilapit ang aking mata sa butas. Ang dilim sa loob ay tila humihigop sa akin. At doon, sa kabila ng dilim, nakita ko siyang muli. Ang matang iyon, nakatingin, nagmamasid. Ngunit ngayong gabi, may bago. Isang matang puno ng luha. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan at sa isang iglap, parang nasa loob ako ng kanyang mundo,
Nakikita ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang batang babae, umiiyak sa sulok ng isang madilim na kwarto. Isang lalaking nakatayo sa pintuan, puno ng galit at hinanakit. At sa gitna ng lahat ng ito, isang mukha ng takot at kawalang pag-asa. Napaatras ako, parang hinigop ng hangin pabalik sa aking katawan. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. Sa pag-atras ko, may naramdaman akong malamig na kamay na dumapo sa aking balikat. Sa isang iglap, ang silid ay napuno ng bulong ng mga tinig. Mga tinig na puno ng hinagpis at pighati. Tila sinasabi nila sa akin ang isang kwento. Isang kwento ng pagkakanulo at pagkawalay. Hindi ko na kayang magtagal pa sa kwarto. Nagtatakbo akong lumabas, ngunit sa aking paglabas, isang nakakatakot na katotohanan ang bumungad sa akin. Ang koridor, na dati puno ng mga pamilyar na bagay, ay nagbago. Tila naging ibang mundo ito, puno ng mga aninong sumasayaw sa bawat paggalaw ng ilaw. At sa dulo ng koridor, nakita ko siya. Isang figura mula sa aking mga bangungot, nakatayo at nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati, ngunit sa kabila nito ay may bakas ng pag-asa. Para bang ako ang sagot sa kanyang matagal nang hinahanap. Pero bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang pagyanig ng sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga dingding ay tila nagkakabitak at ang kisame ay unti-unting bumabagsak. Isang malakas na ingay ang bumalot sa paligid at sa isang iglap, ang figura sa dulo ng koridor ay naglaho. Bigla, naramdaman ko ang isang matinding hilab ng hangin na humigop sa akin pabalik sa kwarto. Sa pagbagsak ko sa sahig, ang pintuan ay sumara at ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ngayon, alam ko na. Ang matang iyon, ang figura, ang mga bulong, lahat sila ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ngunit ang tanong ay, paano ko matatapos ang kwentong ito? O mas malala pa, bahagi ba ako ng kwentong ito na hindi ko maiiwasan? Pagkatapos ng hindi mabilang na gabi ng pagkabalisa at pag-iwas sa kwartong iyon, nagpasya akong harapin ang aking kinatatakutan. Ang kakaibang pangyayari sa aming bahay. Ang mga hakbang na naririnig kong nagmumula sa likod ng pinto. Ang malamig na hanging tila sumisingaw mula sa ilalim ng pintuan ay hindi na maitatangging bahagi na ng aking araw-araw na buhay. Ang mga gabing nagigising ako sa malamig na pawis ay tila naging normal na lamang. Ngunit ngayong gabi, nagpasya akong ito na ang wakas. Kailangan ko nang malaman kung ano talaga ang nagtatago sa likod ng pintuan. Sa pagdaan ng oras, habang tahimik na natutulog ang buong kabahayan, dahan-dahan akong bumangon mula sa aking kama. Ang mga sahig na kahoy ay tila baga nagmamasid din sa aking mga hakbang. Umaasa sa kung anumang mangyayari sa gabing ito. Huminga ako ng malalim habang papalapit sa pinto. Ang aking kamay ay nanginginig nang hawakan ko ang malamig na seradura. Sa wakas, narating ko ang pinto. Walang ibang ingay kundi ang mahinang tibok ng aking puso. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mata sa maliit na butas sa pintuan. Doon ko siya muling nakita, ang mata. Ang mata na tila baga nakatitig diretso sa kaluluwa ko. Hindi ko maipaliwanag, ngunit sa kabila ng nakatatakot nitong presensya, may kung anong kalmadong bumalot sa akin. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo akong napalapit. Ang kuryosidad ko'y tila isang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Ano ang nasa kabilang dako ng pinto? Sino o ano ang nagmamay-ari ng matang iyon? Sa aking isip, tumatakbo ang mga alaala ng mga kwentong narinig ko noong bata pa ako, tungkol sa mga multo at kaluluwang hindi matahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito basta kwento. Ito ay nasa harapan ko, naghihintay na makilala. Bigla, isang malamig na boses ang pumulupot sa akin. Bumulong mula sa kabilang dako ng pinto.
Bakit ka nandito? Ang tanong na iyon ay bumalot sa akin ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong nagtulak sa aking sumagot. Nandito ako para malaman ang katotohanan, bulong ko. Halos hindi ko makilala ang aking sariling boses. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Isang sandaling katahimikan ang lumipas bago sumagot ang boses. Ako ang anino ng mga alaala. Ang nakaraan na hindi mo mabitawan. Minsan, ang mga mata ay hindi lamang para makakita, kundi para makilala. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa isang iglap, ang mga alaala ng aking nakaraan, mga pagkakamaling nagawa, mga pangarap na hindi natupad, at mga taong nasaktan ko, ay bumalik sa akin na parang isang lumang pelikulang ipinapalabas sa aking isipan. Ang pinto ay hindi lamang pisikal na hadlang, kundi simbolo rin ng mga bagay na hindi ko pa natatanggap. Nagpigil ako ng hikbi habang unti-unti kong nauunawaan ang ibig sabihin ng multo. Ang mata sa likod ng pintuan ay hindi lamang mata, kundi simbolo ng aking sariling konsensya na matagal ko nang tinatakasan. Ang pinto ay hindi mo kalaban, muling bulong ng boses, kundi ang hindi mo pagtanggap sa iyong sarili. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang takot ay napalitan ng kalinawan. Ang multo sa likod ng pinto ay hindi narito para manakot, kundi para ipaalala sa akin na oras na upang harapin ang mga multo ng aking nakaraan. Ngunit sa pag-aakala kong iyon na ang katapusan, biglang bumukas ang pinto. Ang malamig na hangin ay bumalot sa akin habang dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Tumambad ang isang madilim na silid, ngunit sa gitna nito, may isang maliit na liwanag na dahan-dahang lumalapit. At sa liwanag na iyon, nakita ko ang isang pamilyar na anyo, ang sarili kong refleksyon. Tila isang anyo mula sa aking nakaraan na palapit ng palapit. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, ngunit may bahid ng pag-asa. Nandito ka na, sabi ng anyo, at sa sandaling iyon. Napagtanto ko ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito. Ngunit bago ko pa man ito lubusang maunawaan, biglang sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, dala ang mas malalim na pagkaunawa sa sarili. At sa dilim na iyon, naramdaman ko ang kapayapaan, kasabay ng pag-aabang sa susunod na kabanata ng aking buhay. Isang pagkakataon upang simulan muli. Ngunit ngayon, dala ang liwanag ng pagtanggap.